Good morning, gagawa naman tayo ng ube halaya. Konti lang yung gagawin natin. Meron ako ditong 1 kilo. Bumili ako ng nasa 1.1 kilo. So, natrim ko pa to kasi merong part na hindi maganda at saka binalatan ko. Nasa 1 kilo lang to. Pakukuluan natin yan hanggang sa lumambot na. Ang gagamitin na natin pagpapakulo yung ikalawang gata ng nyog. Dapat submerge ang ating mga ube para sigurado na maluto ng maayos. Yan. 2 nyog ang aking gagamit. Itabi muna yung unang gata. Then, pinaka-importante, lagyan natin ng salt para ma-enhance pa yung flavor ng ube at malaking tulong din ito para ma-retain yung kulay ng ating ube. Pakukuluan natin ito hanggang sa lumambot na. Okay. Ngayon, testingin na natin ang ube ko. Malambot na. Okay, pwede na. Patayin na natin ang apoy at i-drain na natin ang ating ube. Then, i-mash na po natin ang ating ube. Kung gusto nyo nga po pala mas pino, gumamit po kayo ng blender. Pag gamit nyo po ng blender, yung gagamitin po na coconut milk at saka evaporated milk, haluan nyo po pa konti-konti para mas madali po magpino sa blender. Pasensya na po kayo sa boses ko ngayon, mayroon po akong sore throat. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated po kayo sa aming recipe video. May paggagamitan nga po pala ako ng mga recipe ng ginagawa kong ube halaya. Ipopost ko din po dito sa aking YouTube channel. Then, dito sa paglulutuan natin na kaserola o pwede rin sa kawali, ilagay na natin ang 1 latang evaporated milk. Mas maganda sana kung may pandan leaves, kaso wala akong nabilhan sa palengke. 2 palengke na pinuntahan ko. Wala. Mas mabango sana to. 1 lata, 300, ilan nga to? 375 ml. 360 ml na lang pala ngayon ang 1 lata. Dati kasi 375, 360 ml. Tapos yung unang gata, nung 2 nyog, tinimbang ko kanina nasa 502 grams. Gagamit tayo ng 2. At granulated sugar 198 grams. Kung gusto nyo po mas matamis, dagdagan nyo na lang. O kung gusto nyo mas matabang, bawasan nyo na lang po. Yan. Kung may pandan leaves po kayo, lagyan nyo para dagdag aroma sa ating. Then, pinong-pino to, ginamitan ko lang ng potato masher. Lagay na natin. Lulutuin natin to sa mahinang apoy hanggang sa lumapot siya. Halong-halo lang.
Ay, ang sarap. Okay. Palalaputin natin. Medium heat muna. Pagka kumukulo na, hinaan po natin ang apoy. Nagdikit-dikit ng minash ko, padaanan lang natin ng wire whisk para maghiwa-hiwala yung ating ube. Lulutuin lang po natin ito hanggang sa lumapot na siya. Wag na wag po nating iiwan kasi baka po masunog ang ilalim. Magbabrown po yan at magkakaroon ng medyo mapait na lasa. Then, para mas ubing-ubi pa, masarap na siya, tinikman ko na. Dagdagan natin ng 2 teaspoon ng ube flavor. Then, pwede na pong patayin ng apoy. Lagyan natin ng 25 grams ng butter. Okay, din sa malinis po, use na po ang gagamitin ko kasi hindi ko naman ibebenta tong ube. Sa mga use na jar, ilalagay ko to. At may paggagamitan ako sa mga susunod kong vlog. Bago ko po ilagay sa jar, yan po ay napalamig ko na po muna. Palamigin po muna bago ilagay sa jar para hindi po masira ang ating ube halaya.